taranta na ang mga tao. Senador Robin Padilla, kilala sa pagiging tuwid at matapang, ay nagbigay ng matinding payo kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng mga ulat na may umiikot na umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating hepe ng PNP. Sa kanyang pahayag, mariing sinabi ni Padilla na huwag kailanman susuko si Bato sa anumang banyagang kapangyarihan. Ayon sa kanya, maingat na ngayon si De La Rosa at halos wala na itong komunikasyon sa iba dahil sa pangambang minumonitor umano ang kanilang mga telepono. Ang payo ko sa kanya ay huwag kailanman sumuko sa kapangyarihan ng mga banyaga, ani Padilla. Matatandaang si Bato ay dating hepe ng Philippine National Police sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kailan isinagawa ang malawakang giyera kontra droga. Pareho silang kinasuhan sa ICC ng Crimes Against Humanity, dahilan kung bakit marami ang nagbabantay sa kilos ni De La Rosa. Napansin ding bihirang-bihira na lang siyang dumalo sa Senado simula noong November 10, matapos ibunyag ni Ombudsman Jesus Crispin o Boying Remulla sa radyo na may umano'y naipalabas na warrant mula sa ICC. Ang hindi klarong sitwasyon ay nagdulot ng panik at haka-haka sa mga tao, lalo na sa mga taga-suporta ni Bato. Gayunman, pinabulaanan ng ICC ang kumpletong kumpirmasyon ng nasabing warrant. Samantala, si dating tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Harry Roque ay iginit na totoo ang umano'y warrant laban kay De La Rosa. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng malaking tense sa politika at lalong pinatindi ang usaping pansiguridad at accountability sa bansa. Binigyang diin ni Senador Padilla na sanay si Bato sa ganitong uri ng pag-iingat dahil sa kanyang karanasan bilang sundalo at pulis, kaya't hindi dapat matakot o susuko sa harap ng hamon. Napakatagal na sa politika. Yan. Ang ating bisita. Yes. Bata pa ako sa politika na to. Pero ngayon, napaka-defining at napaka-historic ng kanyang Yes, role. correct. Dahil nasa gitna tayo ng isang unprecedented political crisis. Never before At seen. sa ngayon, isa siya sa mga frontliners dito sa para magkaroon ng solusyon dito sa krisis na ito. Tip Yeah. of the spear. Unprecedented Yeah. itong scandal sa corruption Yeah. na nangyayari. Confidence. Pero unprecedented din yung pag-level up Yan. ng ating bisita, Yan. ng ating bagong ombudsman. Yan. Especially after Yan. yung paborito kong ombudsman, si Ombudsman natin. Martirez, Paborito no? natin. Na napakaganda ng aking mga sinasabi tungkol sa kanya. Solitary Salad. Oo. Kaya without further ado, Yan. ay gusto kong i-introduce yung ating ombudsman na nasa frontline itong defining moment sa ating kasaysayan. Secretary. Welcome to the program. Boying Remulla. Yan. Salamat sa pag-anyaya niyo sa akin dito at masaya naman akong humarap sa inyo. Dahil, Yan. I really find this program interesting. Yan. Yung camaraderie is very good. Thank you, sir. We try our best. So, sir, when you first assumed office, one of the first things you did po was, again, riffing off Sec Llamas's intro, ni-reverse nyo yung Agad-agad. ruling ng previous admin tungkol sa SALN. Yes. Was that a clamor that you felt the public was really looking for? Or was it kumbaga common sense for you, sir, na parang It's common intuitive? sense. Yeah. It's common sense. Oo, kasi ano yan eh. Transparency is the call of the people to public officers. Agree. So, dapat dyan, open ka dyan. Dapat open book ang buhay. If you're going to hide many things, then don't enter public service. Yon, totoo naman, sir. Totoo naman. And it was being almost weaponized, ano po. The fact that they did not have to submit their SALNs. It was almost parang they were hiding behind that No, legal we had to submit our SALNs. Yes, sir. But before you get a SALN for your research, kailangan pumayag yung tao. Which was ridiculous. Which was ridiculous, exactly, Ridiculous sir. is the Parang word, not weaponized, but it was being used as a defensive, ano, di ba? Yes, yes. Oh. They were hiding behind the ruling. Obviously, It was walang against papayag. the essence of Yes. the At saka SALN. it cost
one of the causes of the impunity of corruption. Yan. Yes. Because there was no way to check on Totoo, anybody. sir, totoo. So, before you are investigated, you need to give consent. So, parang counterintuitive yeah, di ba, exactly, sir? oh. Very, very odd, On a personal note, Ombudsman, dahil matagal ka na sa politika, no? Marami ka ng political battles na hinarap, ay naisip mo ba na pupunta ka sa ganitong klaseng role sa iyong mahabang political career? Na-envision mo ba? Ano ito naisip ko to, alam mo kung one of the first crisis, one of the first big crisis na national in scope na nakaharap ko when I was with President Erap. Yes. And in the end, ang sabi ko, probably we really need a good ombudsman to keep people on their toes. Kasi ang tao may impunity nga, nung araw pa ganyan na eh. So, tsaka nung ano pa to I was still in law school when the new constitution was passed. Talagang nakita ko na yung provision na to as one of the saving graces of the constitution. Correct. Kasi the constitution is not perfect. But this made it a better constitution, the provisions on the ombudsman. That's very true, no, sir? And, parang a lot of people still kulang pa rin yung grasp or pag-unawa nila sa mismong functions of the office eh. They think that it is almost if you read social media, which is the Wild Wild West, parang iniisip nila immense ang powers ng ombudsman to be actually judge, jury, and executioner almost the way some people make it appear. Lalo yung mga siguro may tinatago or takot sa ombudsman. Parang they impute so much power onto the officer. How would you like to clarify that? Ano yan ang power kasi ng ombudsman is really to keep the country in check in terms of corruption. And of course, to make sure that people are doing their jobs. Correct. Kasi dalawa yan yung non-feasance, misfeasance are both things that have to be avoided. And of course, malfeasance. Yung pangatlo, yung malfeasance. Ako napapansin ko rito, parang napaka-disciplined nyo lahat, no? Parang ang dahil mabigat eh. Ang mabait. Pero like non-feasance. Yan, sige. Example, pag hindi ginagawa yung duty, kinausap ko yung NTC commissioner nung isang araw. Sabi ko, ba't kayo ganyan? Parang lahat ng drop calls, ang tao, hirap na hirap, bayad ng cellphone, bayad ng data, tapos poor service. Tapos nakita ko yung fine system nila, parang kampi pa sa sa telco. 5,000 per violation. Yan. They would rather violate than correct their system. Cheaper for them. Yan, so actually, nahirapan yung kausap ko. Doon ako pa. Pinawisan ng malamig. Regulator yun di ba? Correct. So it's non-feasance. Hindi nila ginagawa yung trabaho nila. So I'm telling them, do your job. Yan. Protect the people. Correct. Doon ako patungo actually para lang ma-break natin yung ice, no? Parang talagang ano tayo. Pero ito, dahil ang paliwanag nga sa'yo ni Sec Llamas kanina, talagang hasa ka na sa politika. Marami kang kaibigan. You're in every circle from governor, congressman, kulang na lang pala senador, no? DOJ secretary, na ombudsman. 'Di ba? Kamusta ang iyong cellphone? Kamusta ang iyong tawag sa'yo? Ikaw ba'y nabawasan o nagdagdagan ng kaibigan dito sa iyong trabaho? Dumami ang text, kumunti ang tawag. Yeah! Paliwanag mo nga, sige, paano? Kasi yung text, siyempre, nakikiramdam kung pwede kong kausapin. Yan. Pero yung dating tumatawag, hindi masyadong tumatawag. Hindi na masyado. Pero ang maraming tumatawag talaga, media. Media. Media talaga. And, Transparency. Very basic. basta ako, I try to give media a chance every time I can. Correct. Pero sir. hindi Good pwedeng lahat papatulan kasi naman, maubos sa oras. Maubos talaga. In relation sa tanong ni Michael, Ombudsman, matagal ka sa Kongreso eh. Marami kang kaibigan 12 years. Yan. Marami kang kaibigan ng mga kongresista. Yan, A few days back, sabi mo, ay baka mahigit 10% ng mga congressman 10% ay makasuhan. Dami na. No? Anong mo dyan? Anong pakiramdam mo Yan. ngayon na itong mga kakilala mo, yung iba dyan, no? At yung institusyon na matagal ka naglingkod ay ganyan ka vulnerable, no? Hindi, ano yan. Matagal ako dyan. 12 years and 1 day. Yan, one day talaga. Yung 1 Bilang. day, parang sentensya. Pero yung 1 day kasi, I only served 1 day on my 5th term. Kasi tama. I resigned to make way for my DOJ. Correct. Well, nung nandyan ako kasi, ang merong kasabihan dyan, may mga rules of the game dyan. Huwag kang aapak sa teritoryo na may teritoryo. Yan. Diba?
walang basagan ng trip. Yan. Diba? Yung mga basically, Yes, sir. Yes, sir. igalang mo yung boundaries. Oo. Kaya may mga tao no, may mga congressman na no, alam ko naman, nagwa-violate na ng law. Yung mga nagko-contractor. Yan. Alam na natin, conflict of interest. Pero sasabihan ko ba sila? Siyempre. Di ba? oo. Bahala sila sa buhay nila. Hindi pa naman ako You're ombudsman. not eh. in the position. Pero ngayon nandito na tayo, ano magagawa ko? Oo. Kasi hiningi ko to, alam ko naman yung terrain eh. I know the terrain. Correct. And somebody's got to do it. Dapat may gumawa nito sa atin, eh, di ba? Oo. In the words of the late great Rudy Fernandez. Yan ako. Walang personalan. Trabaho lang. Beng. Ombudsman, di ba, it's very important for your position. Sinabi mo kanina, kayo yung checks and balance to be apolitical, di ba? In that regard. So, paano yun binabalanse dito sa For mga... somebody na very political. Yan. Hindi, ang guide mo na lang dito, bansa. Country first. Above everything. Correct. Ito ang pinakamahirap na parte yan. Kasi nga, you have friends who were there and who are falling from grace. At meron silang mga nagawa. At meron kang iniimbestigahan dahil ang tingin ng tao, meron silang ginawa at tingin mo, meron din silang ginawa. Kaya iniimbestigahan mo sila. Correct. And I cannot be made to choose between my country and my friend. Because it's no contest. I'll choose my country anytime. All the time. All the time. Thank you, sir. Oh, For di ba? that, sir. Yeah. Dapat naman, we should start living this way as Filipinos. Dapat some people have to show that example. Ayun ang tingin ko lang. Prof. Guido, dahan-dahan lang ha. Oo. You might be fanboy. Boying. Fanboy. Ombudsman. Parang yung leaning mo parang iba eh. Ako ang tanong ko ito, sa dinami-dami ng mga kaibigan, ayan, nakaaway o ano man, paano yung prioridad? Sa dinami-dami po, sabi nga ni Sec. Llamas kanina eh, ito yung unprecedented na oras po na kailangan ng mga fact-checkers, law-abiding, kung ano-ano man po ay kailangan ng bayan. Ang may nabanggit kayo kasi na may mga kakasuhan, ano, mga big fish, Big di ba? fish, As oo. nabanggit nyo rin ng ICI, baka hindi na magtagal. So ang ibig sabihin po ba nito, talagang ipapatong na sa inyong mga balikat itong sigaw ng taong bayan na kulong na yan, mga kurakot. Sa balikat nyo po ba yan? Kasama yan sa trabaho ko. But it's not my only job. Oo. Yung mag-prosecute ka ng tao at ipakulong mo yan. Talagang that's part of the powers given to the Office of the Ombudsman. Pero sinasabi ko nga, maraming advocacies ang bansa na walang pumapansin at walang tumutulak. And it's the office that can probably do it. Example, basura. Alam mo naman natin, sa isang city dyan, kung sino naghahakot ng basura, kung saan dinadala. Kung ano ginagawa ng barangay. Meron pa bang garbage separation hanggang ngayon? Oo nga, no? Wala na, di ba? So ano nangyayari? Puro wala naman landfill eh. Dump site lahat. Correct. So we have to start acting on this matter. And all the LGUs will be put to the test. Ito, we will ask people to really give us the tips on what's happening sa basura nila sa bawat community. Kasi nga, it has to start from all of us. Bago Lahat po tayo may basura. All of us, we create our own garbage. But we have to be able to treat our country properly. Correct. Nakakaawa tayo pag nasa ibang bansa tayo, sunod sa batas. Kanina may Dito, binigyan ayaw. ganyan. Mahalaga yung sinabi ni Ombudsman, ha? Oh. Waste management. Grabe. Kasama yan Ang sa pera, trabaho sa ng basura. ombudsman. Yung mga waste ng ating sistema, ng ating politika, kung hindi natin tatanggalin yan, ay mabubulok yan. Correct. Pag nabulok yan, dama yung buong bansa. At yung karamihan dyan, hindi na pwedeng i-recycle. Nako. Para may pinatatamaan Oo, kasi. sa Muntinlupa na lang. So, ibig sabihin, hindi lang po personalities based, structural din pang gusto Structural nyo. issue-based yan. No. You look at the country. Kasi nga, binigay sa iyo yung trabaho to eh. Para ka oversight ng legal system eh. Opo. Oversight ka Actually, ng this is government an system. eye-opener. Ako rin eh. Sure. Sa akin. Oo. For many of our viewers, because it's not just you're not just looking after the commission of violations, also the omission of doing their job. Exactly. Wow. Tsaka Galing. oversight ka ng legal Eye-opening. system. Kaya lagi ko sinasabi, kami, isang part kami. We will prosecute. We will gather the evidence. We will present it in court. But the other side is the court. They have to do their job. So if you're not doing your job, maaari kang kasuhan ng ombudsman
na hindi mo ginagampanan Pwede, ang dapat, iyong trabaho mo. Dapat. What an Kaya nga eye-opener. yung definition ng crime, lagi act or omission eh. When you omit something, Ang gandang perspective. crime din yun eh. Correct. Oo. Para kunyari ngayon, ang pinaka-controversial pa, kunyari, hindi ko rin po alam kung pasok ito pero yung kinuwang pondo sa PhilHealth, nag-decide ang Supreme Court ngayon na 15-0, di ba, na ito ay Solid. illegal at unconstitutional. Oh. At sabi nga nila, hindi daw sila yung dapat sa mga personalidad na maaaring nasa likod dito. So, yung pasok po ba yon sa tingin ninyo? Sa inyo? Pag-aaralan natin, Yeah. kasi yung damage, meron ba talagang damage? Kasi ang mangyari dyan, pag nilagay mo sa National Treasury yan, magko-commingle yan. Opo. So hindi mo correct. na masaspecify Actually, kung saan siya. ginamit, di ba? Pero, nung National Treasury is supposed to return Yes. that same money. Correct. Oo. So, para sabihin mo may nangyaring masama, kailangan ma-prove mo yung damage. Ganda. I mean, just listening to this, sir, your plate seems to, I thought your plate was a mountain. It turns out now it's a table. It's the Grand Canyon pala. Hindi, okay lang, okay lang. Prioritize, sir. Yan, one at a time lang yan. It's doing one thing at a time on a daily basis para matapos mo lahat ng trabaho. Kasi overwhelming yan kung titignan mo yung universe medyo niya. oo. Overwhelming yan. Pero, if you go on a day-to-day and you check it, have a checklist that what you're gonna finish, magagawa naman eh. Everything can be done. It can be done. And we were chatting, sir, before the program started, and medyo it was very heartening for all of us to hear that apparently you're getting a lot of young, dynamic volunteers to help you. Yes. Yan. A lot of people are Ngayon, signing up. 500 lawyer applicants. Wow! Ano pa kayo There. mag-apply? Kukuha kami na 100 muna. Sandaan mo na. 100 muna. And probably we will get the next 100 in the second half of the year. Kasi kaya na plantilla namin eh. Our plantilla was created for 2,000 people. Wow. I only have 1,300. Whoa. Oh, hindi the office has not been used to its maximum. Yes. Oh, actually, it was not even used for a while. Di ba? Yun yun. So wala kayong problema katulad ng ICI. Wala. Wala naman. May budget. May budget. May budget. Dito. May budget dito. Sa 7 government offices ko, dito lang ako nakakita na walang problema sa pera. Yun. Ang So, ganda. yung mga 500, Escalatonin kasi, 1,000 applicants or 500? 500 applicants. So, sa mga 500 applicants, huwag kayong mag-alala. May budget po ito. Budget. No, very good, well-paying jobs. Very well-paying jobs. Ang hirap kasi ng trabaho ng ombudsman eh. Lalo na kung walang budget. Yeah, Ikaw na nga. Hirap na nga ng trabaho. Wala ka pang, anong sabi ni Baby Singson? Wala ka pang bala tsaka armas. Overworked, punta ka ng gera. underappreciated. Pero very inspiring kasi nga, may mga bar top notchers tayo, honor graduates, Wow. mga editor ng mga law journal, yung mga nag-a-apply sa atin, mga moot court specialists. These are not just ordinary lawyers who are applying. These are very good lawyers. Cream of the cream. Oh, cream of the cream. Oh, marami And talaga. this says something also about the confidence they have in joining government institutions. Yes, At a time when, gaya nga ng nasabi ni Sec, there's a crisis of confidence. This is unprecedented. I don't want to call it chaos, but diba, we're hitting a very, very tumultuous time in our socio-political... Ano naman to Alan you have to be able to move from here to a better spot for the country. Of course, sir. Diba? Siguro naman after 7 years, things would have changed if we're able to keep this culture going. Exactly. Na meron deterrent sa commission ng corruption. Yes. Kasi kailangan may deterrence eh. Dito sa mga huling surveys sa ombudsman, ay ang tinatamaan pa rin ng presidente. Kahit siya yung naglunsad ng Mahiyakan Naman campaign, siya yung nag-expose ng 15 huge contractors at tinayo niya yung isumbong mo sa Pangulo, yung mga lumalabas ngayon dito sa mga latest survey ay siya pa rin yung sinisisi dito sa corruption. Kaya in a way, yung office nyo ay mahalaga yung role para ipakita na ito ay suportado ng presidente o suportado ng gobyerno. Itong anti-corruption. Just follow na through. ginagawa. Itong trabahong to kasi para kang bibingka eh. May init sa ilalim, init sa ibabaw, Yan, diba? yan, oo. Pero, ano yan maganda naman maluto ng pantay. Yan. At least pantay yan luto. Sige, Una na. magtanong nga tayo. Audience, From Mr. Joel Sarmenta, ang isa sa ating mga faithful viewers. Good afternoon to the Ombudsman. Can you kindly ask, his predecessor dismissed 2 cases of EJ in very suspicious circumstances and on grounds that the newly graduated lawyers you discussed will not even accept. Can they please be revisited? So, Pwede naman. Pwede naman, sir. Ano yan experience namin sa DOJ.
nung tinatanong kami ng United Nations, High Commission on Human Rights, about the EJ case, we tried investigating it. Dapat malaman nyo yun. Okay, sir. We tried investigating it. So, ang una namin hinihingi, police report. Tama. Nga, tama. Siyempre, ano Record, yung... matter of record. Ano nangyari? Kung saan namatay yan, sino may... kaninong jurisdiction, sino ang responsible na officer sa panahon na yon, di ba? Ang problema, wala ni police report at that time. So, you don't know where to start. Ang ano kasi, ang kaso ng criminal case, dapat talaga ma-establish mo lahat ng facts. Pero pag ang law enforcement mo, hindi cooperative, magkakaproblema ka talaga. How do you build a house on no foundation? Exactly. Tama naman, so, sir. ngayon, we can recreate everything. Right. Pwede yung gawin niya, we can revisit. Pero yun nga, kaya so I really thought that Republic Act 9851 is very important na pwede natin ilagay sa International Tribunal. Oh. Kasi nga, na-investigate na ng International Tribunal yan. And they were able to find the legal basis for it. So why reinvent the wheel? Sinasabi naman sa law, we have the option not to investigate it and just let the other tribunal continue. So, dyan na uwi yan, kaya dyan nagpunta. Okay. Pero, meron pa ako isang advocacy dyan We want to put up a truth commission. Yan. Oh. No, before Sec when I Llamas was still always mentions this. when I was still in DOJ, advocacy ko na yan. And Yes, I had started discussing this with the president. But nung uminit itong lahat ng corruption issues, so back burner muna. Correct. Pero importante yan We have to find our own peace with regards to the EJ case. At first, the truth always. Sir, may I ask yung Truth Commission? Kasi ngayon, parang dalawa na halos sa ICI ang bumitaw, no? Bibitaw. Ano yung ideal mo ng composition ng isang Truth Commission na pagtitiwalaan po ng taong bayan? Well, we can have religious people. Kasi spiritually sila yung in charge ng spiritual fiber ng tao naman. Opo. Tama naman. We can put the religious people there. We can put NGOs, the academe. Yan. Marami naman dyan. Marami naman talagang pwede ilagay dyan. Retired personnel from the NBI, from the military, from the police. Correct. So we can put them together and just set the ground rules para yung investigation nila mag-yield ng maganda. Kasi yung mahalaga na sa Truth Commission, mapatahimik natin yung issue sa ating bansa. Yun, oo. Kasi ang daming Makalma. taong nawala, maraming taong namatay, maraming taong hindi nakakamit ng hustisya. So we might as well find out the truth behind it and tell the story so that it will not be repeated in our history. Correct. Para hindi na maulit. Tama naman, sir. Ombudsman, a month ago, nilunsad ng simbahan, Catholic Church, tsaka civil society, itong kanilang Truth Commission movement. At alam ko, nagkaroon na sila ng dialogue with Malacanang tungkol dito. Yes. No? Pero nung panahon ni Pinoy, isa yan sa mga unang moves ng ng Aquino government. Yung Truth Commission Yes. ni former Chief Justice Tabide. Na shut down yan Yes. ng Supreme Court dahil nga sa usapin ng equal protection. Exactly. Anong magiging kaibahan ngayon itong pinag-uusapan Ang natin? naging problema kasi ron, it was only aimed, it seemed as if it was aimed at only one person. Yan ang gist ng Biraugo versus the Truth Commission na dinesisyon ng Korte Suprema. Kasi nga, it was only going against GMA and GMA alone. Parang yun ang pinalabas nila. Tama. When they sought relief from the Supreme Pointed, Court. It was so Pero pointed. dito, we're talking about a drug war. You're talking about a long period of time. Actually, ang pinag-uusapan dito from 2001 to 2025, that last 25 years. Kung paano Ganun nangyari sa kalawak, drug sir. war natin. Oo. Kailangan ganun Tsaka dapat siya makita natin talaga kung ano yung mga weak points ng ating system. Kung bakit dumami ang drugs. Kung bakit na-involve ang mga tao sa patayan. Ano yan It's something that has to happen so that we will be able to move forward. We have to know what happened. Yung tansyon niyo Dapat po natin. sa pulso ng mamamayan, syempre marami talagang gusto ngayon na may mangyari. Yung gaano apektado yung inyong damdamin, ang inyong passion, ang inyong focus dito sa damdamin ng mamamayan? Meron ba kayong mga uunahin muna at ito ilalagay sa isang komportamento? Pero yung uunahin, sir, ano ang ina-expect po ng taong bayan? Basta ito. Basta ang latag ng ebidensya kompleto. Yan. Diretso na yan. Diretso na natin. Kaya nga, nung nagkaroon ako ng dialogue kay Chief Justice tsaka kay Senior Associate Justice Marvic Leonen, was my classmate in the UP College of Law. Nung dialogue ko sa kanila, sinasabi ko nga sa kanila, gusto ko continuous trial. Opo. Para
we will complete the evidence, we will do a case build-up. Pag kompleto na kami, fa-file namin ang kaso, and right there and then, we can ask for continuous trial. Para matapos kagad. Tama. Ideally, kayang-kayang gawin yan eh. Ideally, you can actually finish a case in 6 months. 6 months. Wow. But people are, Yun. Oh. but lawyers are paid Yeah. to delay the cases. I was about to say, sir. And sometimes, the judiciary is very lax in allowing the delays to happen. Yeah. It works against them. At dapat may And budget. saka ano rin, pati yung prosecution dati, payag ng payag. Pag sinabing resetting, sige, reset. Yun na lang, ganun Hindi, lang. hindi. Dapat dito, Oo. we have to really Keep the pressure. keep the pressure. Mahalaga yan, ha? Yung calling a spade a spade. Yan, oo naman. Ibig nga sabihin ng spade of hearts. Yan. King of spades, no? Yun talaga yung nangyayari. Diba? Ang isang tanong, Ombudsman, ay ang haba ng karir mo as a politician. As a politician, partisan ka. Meron kang kakampi, meron kang kalaban. Eh ngayon, ibang-iba itong trabaho ng ombudsman. You have to be objective, you have to be non-partisan. Paano ka mag-shift? Kung sa isang buhay na napakahaba, na ikaw ay a partisan politician. Ito na lang, let's put it this way. Sige. Nagaling na ako sa provincial board. Naging governor ako. Naging congressman. Nagtrabaho ako sa Malacanang. Nagtrabaho ako sa Senate. Yan. Di ba? Nag-DOJ secretary ako. Tapos ngayon dito. Ang masasabi ko rito, sa dami ng trabahong pinasukan ko sa loob ng gobyerno, maybe it's an advantage. I think I'm one of the few people who knows where the bodies are buried. Yun. Totoo yun eh. Figuratively yun, ha? Figuratively, di ba? Kung saan nila kinikip-kip yan, di ba? Oo. Kunti lang nakakaalam It's a yan yung- unique lens. It's a Correct, unique correct. lens. So it's a unique way to say it. Pero syempre, figure of speech po yan, guys, ha? I-googles nyo, baka hindi nyo naintindihan ang You know sinasabi where the niya. bodies are buried. Oo. Sir. Alam niya ang baho, alam niya yung pasikot-sikot. Alam mo yung original scene. Alam mo kung sino yung gumawa Yan. yung dati. Oo. Alam natin eh. Oo. Eh di, syempre, yung mga kaibigan mong alam mo, nangangatog na ngayon. Parang gano'n. Hindi naman, Sige. kung meron lang talaga silang pagkukulang, Oo. di matakot sila kasi Yan na yun. ang tao naman ang nagsasabi sa atin eh. Ngayon, crowdsourcing is actually helping us move forward. Yes, in fact. And yung trabaho ng investigative journalist, Yan. ang laking bagay sa akin. Naman. Yes, sir. Yes, I sir. like their job. Oo. So itong Pasko, meron bang magpapasko sa kulungan? Kasi meron kang ang mga binanggit na. Mga pasabog na Sige, ganyan na... Kaya ganito lang yan. Yan. Ang ating basihan, Yan. kaya sinabi natin na merong makukulong by this time. Yan. Kasi nga yung mga periods, the periods that run for people to answer complaints in preliminary investigation. So, siyempre, marami ng delaying tactics. Pero may isa yata kaming maikukulong ng Yan. maaga-aga. Yan. Pero Blind sunod-sunod item. na yan eh. Sunod-sunod na yan. Sunod-sunod, Oh. oh. Tsaka ano nga eh. Sumulat na ako sa Senate, sumulat na ako sa House. Na wag sana bigyan ng travel authority. Yan. Yung mga tao na... Oo nga. Nagliliparan eh. 77 Oh. na nakahold. 77 at marami ron nasa DPWH. Yan. Oh. Yun eh. Talagang dapat when you join government, you give up that part of you that freedom to travel is limited by Correct. government already. Actually, yes. When you join government. No, ito na Diba kasi. kaya kumukuha ka ng travel authority? Di ba? Kahit private ang trip mo, kukuha ka pa rin ng travel authority. You surrender that right. Kaya we can, ang tawag ko nga dyan, foreign travel restriction order for government officials. Agad-agad, oh. Kaya lang, because the Senate and the House and the courts are not within my sphere, Yeah. administratively, we just request the heads of offices kung merong taong wag sana paalisin para hindi na tumakas. Oo. Tama. So, let's get this out of the way kasi may nangungulit sa akin sa ilalim ng table ko rito. May nagtatanong. Ang tanong ay, ano yung kontrobersiya daw na meron kang kopya sa cellphone mo nitong ICC arrest? At, di ba? Pwede kong pakita sa inyo. Sige. Mamaya, tignan natin yan. Pero siyempre, may nag-file na sa korte. At ang sabi ng korte, nag-ano na, di ba? May... Sa Don't sinasagot make the na. same mistake I made, brother. Correct. Pero yun, sige, pag-usapan nga natin, Ombudsman, ano ba ito? Bakit ikaw, sinasabi nila? At bakit hindi ikaw? Ayun Yan. eh. Makikita pa Hindi, ba? makita ko kwento Pa ba dyan. to? Yan. Sige nga. Kasi ano yun, Sabado ng umaga yan. Yan. Sabado. Yan. Mga 1 month ago. 1 month ago, Sabado yun. Dumating sa bahay ko,
ito mga kasama ko sa opisina dati, Yan. sa DOJ. Yan. Tayo lang nag-uusap dito, walang nakikinig. Sige. Tapos? Ayun. Oh. Tapos pinag-usapan namin yan. Oh. Ano, sabi ko, nasaan na yung warrant? Yan, Sabi niya, yan. Pinakita sa akin isang page. Okay. Oh. Tapos, the next day, Oh. may kausap na naman ako. Yan. Yung parang nagliliason sa ICC. Okay. Oh. Nagliliason. Pinakita sa akin yung buong document. Wow. Pinakita sa akin yung buong document. Oh. Kaya lang nung nakita yung first page pala na nakita ko, Sabado na umaga eh. Oo. May programa rin ako pag Sabado na umaga. Nabanggit niya, Yun sir. nga, Oh. yun nga. Oh, DCRH naman tama. ako. Oh. Sabi ko, scoop to ah. Yan. Sino ba naman ayaw na scoop? Yan naman. At saka hindi, pangalawa naman, Yeah. sa trabaho ko kasi, accountability of public officers. Correct. It's an accountability issue. Yes, actually. So sa mga 7,000 viewers natin, huwag kayong mga marites. Nakikinig kayo, nakikinig kayo. Yan ang kwento daw. Anong kwento? Ay, meron pala talaga. So, ibig sabihin, meron dahilan naman kung bakit meron pwedeng nagtatago o hindi nagpapakita. Meron naman pala dahilan. Mahanap pa ba to? Mahanap pa ba to? Sino ba to? Sino ba to? Sino ba to? Joke pa nga siya, baka daw lampasan niya. Si Senator Ping Lacson. Oo, yung nagtatago. record. Yes. Oo, record So, niya. so, hindi naman siya ganun ka-problematic. At least yun ang kanyang projection. Ano naman? no? Oo. Oo. Ay, ako, kung narinig ko yung kwento ng kwentuhan natin, wala ko namang gaano nakikinig eh. Ako, baka ganun din ang gawin ko. Pero Ombudsman, on a lighter note, Sige. no? Ito kasi very intense yung pinag-uusapan natin. Yan. Meron ka bang downtime? Yan. Meron ka bang panahon na nagre-relax ka? Oo, Yan. syempre naman. Nanonood ng Naku, delikado Netflix? to. Yung single digit handicap ninyo, sir. How do Single you digits spend pa your rin. downtime? Yeah. Yung ganyan. Ngayon, ano lang ako, I watch YouTube, pagising ko, tapos I workout. Yan. Yan. Kaya pala you're looking Every day. Lumaki ang katawan mo eh. Every day. Fit I na work fit out eh. every day. Okay. Tapos paminsan-minsan, sumasyat pa rin ako with friends. Yan. Kasi pa isa-isa na lang. Hindi na pwede marami. Correct. Isa kasi bumabanat sa'yo noon, nung ikaw ay nanonominate as ombudsman, ay hindi mo raw kaya physically. Dahil ang dami mo raw dinaanan ng mga kaya problema sa kalusugan. No? Kamusta yung kakalusugan mo ngayon? no? Actually, ano yan, I've been free from any blast in my blood for the past 20 months. Galing, Mga very 20 months good. na, now free na ako. Kaya lang, syempre, I had immune system problems in the process because I had leukemia. Yes, sir. Leukemia. Had. Pero okay naman, okay naman. Mahirap na sakit yan para sa mga... Mahirap na sakit yan. And ako siguro, talagang by the grace of God, talagang nasalba ako rito. Kasi ano ito eh, you live by the day. Talaga yung nangyayari dyan. So parang second mo na ito. Ibig sabihin parang may purpose ka na. Purposeful That's life. probably Of what's course, of pushing course, you of course. forward, sir. Baka fifth, hindi second. Marami na nangyayari sa akin. Kilala niyo ba yung pusa, sir? Yeah.